Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino.
Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong HR. Pilipinas ang oras. Alas 10 ng gabi. Rated STG Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig, nanonood dito lang sa nag-iisang programang Mahal ng Bayan. At ito ay ang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Happy New Year po sa iyo, Machete.
O diba, para kang si Machete dyan sa ayos ng hair mo. Pero, bago yan, ituloy-diretso na natin dahil may special guest tayo ngayong gabi, Tita Morley. Yes naman. Pero ito matagal na natin ding hindi nakakausap. Actually, sobrang Kasi na-miss ko to. Christmas, sobrang na-miss New ko. Year. Alam mo, Christmas at New Year, umiiyak talaga ako. Bakit? Kasi hindi ko na siya nakakausap. Na-miss ko talaga Sharon, siya. ikaw ba yan? Oo. O Cheryl Cruz? Hindi. Sino Sandali, po ito. kayo? Ito. Ano ba to? Tito Louie Alejandro! Hello! Diyan sa Arizona, USA! Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH, yours correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buhabati sa inyo ng magandang umaga. Good afternoon. Kane baga Arabi Iwan sa Ngapada. Buenas noches a todos. Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin dahil tayo ay worldwide! Oh my God! Na-miss ko kayong dalawa talaga. How Na-miss are you, ko. Perla Adea? Perla Okay naman. Adea ba yan? Perla Adea ba itong Si Perla Adea, hindi ba si Amalia Braza? Oo. Pero kasi... Gabi-gabi na lang kahapon si Attorney Guanzon. Guanzon. Ngayon, sino Paiba. naman ang kamukha ko? Ay, ewan ko kung ano na naman ang sasabihin Amalia itong special Braza guest at natin. saka Perla Adea. Magaling to magbigay ng pangalan. Ikinagagalak po namin makakapanayam ngayong gabi. Siyempre, dahil ito Ang mahal natin. isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon. Ang katatapos ng Metro Manila Film Hindi siya Festival? matapos, tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa pala, Hanggang January 7 pa mapapanood ang 8 pelikulang kalahok ng Metro Manila Film Festival. Sino Please pa nga ba? welcome. Ang spokesperson po ng MMFF 2025, Sir Noel Ferrer. Hello, good evening, Noel. Hi, Noel! Happy New Year, everyone! Ako, Tito Louie, parang ako si Toto and his children. Di ba yung mga ganun? Toto and his children. Yung mga yan. Pero, si Morley naman, kamukha ni Esther Chavez. Ay, Esther Diba? Chavez. Ang dami pangalan. Tandado na. Mabuti hindi si Luz Fernandez. Alam mo, gabi-gabi na lang iba abra ko, iba pangalan ko. Oo. Wala na ako sariling identity. Wow naman. Grabe. Sa identity Anyway, na yan. Sir Noel, kumusta na po kayo? Yes. Babalik lang ng pamilya sa Baguio, pero yun na nga, we're up and about and we're trying to monitor yung galawan Yes. ng mga tao sa Metro Manila Film Fest. Ramdam ko na yung traffic pabalik kasi for a while nung parada Gorgs, di ba Yes. naramdaman natin parang nag-ease yung traffic sa Manila at nagpuntahan na siguro ng probinsya or nag-abroad na yung mga tao. So pero ngayon feeling ko bumalik na yung mga tao at yun, reminder natin sa lahat, hanggang January 7 pa yung Metro Manila Film Fest. So pwede pang panoorin lahat ng mga pelikulang handog namin dyan para sa atin. Yes, hanggang January 7, hindi ba siya ma-extend? Kasi nung mga nakaraang taon, meron pang extension. Alam ko nung 2023 Inabot na-extend pa ng January 15. Oo. Yeah. Oo, for this Depende time. kapatid kung merong talagang malakas na pelikula. And yun na nga, parang ang daming nagsasabi na, ay nako, flop, ay ganito nangyayari. Parang Okay. hindi pa tapos ang laban. And eto, we might as well have, sa tingin ko with the trend now, baka yung pinakamalaking pelikula pa rin ng taon ay galing pa rin sa Metro Manila Film Fest. In all fairness. Kasi yung record pa lang ngayon is Hello Love Again Meet, Greet and Buy. Meet, greet, and buy na Nakasama. 200 plus, di ba? 200 plus. Oo, nakasama na yung international screenings. Tama. Sa tingin natin, doon sa buong run nito ng Metro Manila Film Fest, kakayanin yan ng Vice Ganda Film, Guards. Yes, ng Call Me Mother na as of today, ang tansya daw nila baka aabot pa ng 300. Hanggang ngayon pa lang to, as of today. So pwede pang At bukas. Metro Manila pa lang yan. Metro Manila. At yun, Philippines pa lang yan. Wala pa yan Nationwide. yung international screenings Correct. na meron sa Meet, Greet and Buy. So Oo. yun yung parang, yun. Si Noel, si Tita Morley, halos everyday ay umiikot siya sa mga sinehan, nanonood, naghahabol siya ngayon. Kanina lang dumating siya dito, mainit ang ulo niya kasi meron siyang huling napanood na hindi siya natuwa. So syempre hindi ko na babanggitin kung anong pelikula, 'di ba? Pero kasi sabi niya, 'di ba dapat matakot tayo?
nanonood, bakit yung sigaw ng sigaw yung artista, hindi kami yung artista, hindi kami yung sigaw ng sigaw? Sabi niyo, ha? Pero Marley, in fairness, hindi man natin sabihin yung pelikula, maganda yung second episode. Second Yung and second third daw. medyo okay. Oo. Ha? Second and third yata, sabi doon naman ng iba. Pero, Oo. syempre, hindi nga natin binanggit yung pelikula. Pero may mga binabanggit tayong episode. Kasi, Tito Noel, Meron sanay second, kasi meron ako. third. Oo. Pero we appeal to those people. May nostalgia siya kasi pati si Tito Louie, 'di ba, naabutan niyang Yes. yung pelikula ng pagkabata. So parang Yes. may Bahagi- nostalgia effect. bahagi na ng Magtitiling ng mga tao na pa rin. Bahagi na lang MMFF. Pero sa totoo lang, Noel, kung meron man akong hindi nagandahang pelikula, mas marami ang magaganda. Oo naman. Mas marami ang Oo. magaganda. Nakapagpaiyak sa akin, pinalakpakan ko, at nangarap nga rin ako ng kaibang ending. Kasi kapag ang isang pelikula ay maganda, nakakakuha ka ng idea, ay dapat ito ending. Pero kung hindi maganda ang pelikula, hindi ka na mag-iisip ng ending. Pero kung ang isang pelikula, pumasok sa utak mo, sa isipan mo, ay mas magandang ending kung ganito. At nakita ko yan sa ilang mga pelikula na ipinalabas ngayon sa Metro Manila Film Festival. Nako, Noel, Tito Noel, iniyakan ko talaga ang pelikulang I'm Perfect. Iniyakan ko rin. Parang nakita kita sa pelikulang yon. Parang nakita kita sa pelikulang yon. Ay, parang hindi naman nata, Tito Louie, Tito Noel. Grabe ka naman. Grabe ka naman sa akin. Pero in fairness, mahal ko sila, Tito Hindi ba ikaw yung nagturo dun sa dalawa na mamitas ng bulaklak? Di ba? May gano'n? Oo, may maganda eksena doon. Oo. Si Tito Louie yata nandun din sa pelikula, Noel, ito, diba? seriously, to compare the movie noong 2024 sa 2025 Metro Manila Film Festival, sa mga ganitong panahon, sa ganitong mga sitwasyon, malaki na ba ang difference o hindi nakahabol ang 2025 sa 2024? Kung ang pagbabasihan itong panahon na ito. Ito muna siguro, ano nga ba yung inihain ngayong taong ito? Parang yung mga direktor, aminin natin, mga direktor, most of them had indie roots, ha? Except for probably si May Cruz Alviar. Commercial. And siguro si June Lana kasi tumawid Okay. naman siya from indie to mainstream, no? Nag-indie naman siya. Most of the directors are really indie directors, ha, who have done really good films. Kaya exciting pa rin to. Hindi man tayo like 2016 na mga indie films, parang may sinasabi yung mga pelikula kahit papano. So, yun yung maganda, kakaiba yung napanood natin. Pangalawa, nag-iba na talaga, aminin naman natin, hindi lang dito sa Pilipinas, Tito Louie, no? Parang nag-iba na yung viewing habits ng mga Pilipino at yun Totoo. mga worldwide. No? Oo. Parang hihintayin talaga nila dun sa streaming device. Yun, di ba? Yun totoo. Kaya ang ginagawa ng mga tao, i-match natin na gawing event. Yun na yung Metro Manila Film Fest. Event na to. At yung palaging iniisip na hintayin na lang natin na papalabas sa Netflix. Sa streaming Worldwide. Pero hindi naman agad-agad. Correct. Tingnan mo Matagal yung pa. Kingdom. Tingnan mo yung Kingdom. Ngayon diba? pa lang. Ngayon lang. Oo. It took them 1 year to watch it. So parang ako, iba pa rin yung panonood ng sine kung tutuusin. Oo, pero Sir Noel, ito kasi, I'm sure, ewan ko kung agree rin si Tito Louie kasi si Tito Louie naman sa Amerika siya nanonood. Malaking bagay talaga kasi ang epekto nitong presyo ng ticket sa mga sinihan. Ngayon kasi ako na-experience ko, gamit ko yung season pass, pero yung mga pinuntahan kong sinihan, hindi tumatanggap ng season pass dun sa mga VIP na cinema. Yung mga Directors Club, ganyan-ganyan. So, kailangan kong bumili. Dahil ang isang ticket, 600. Tapos babawasan nyo ng senior discount ko, senior, 520.
na ang babayaran ko, pero mahal pa rin yung 520 Pero yung mahal pa rin. 520 mo may libre Naiintindihan na kita tubig yun. Oo, may libreng tubig. Hindi, pero at naintindihan popcorn. ko yun. Naintindihan ko yun na ang mahal nga ng sine. On the flip side though, yung 600 na sinihan yata naman, Gorgs, reclining chairs. Reclining chair, pero ito Tito Sir Noel, Tito Louie, Tita Morley, nagtiyaga na siyang umupo kahit sa sahig na lang. Pakita nga natin, Tek. Ito kasi, ito talaga siya. Oo, kahit sa sahig. Ayan nakasalampak na lang siya sa sahig para lang makapanood sa sine. Nakasalampak Ano ba na lang. yan? Sa SMOA yan. Napagod sa haba May ng nakapagkuha. Dumaan ang kapatid ni Ogie Narvaez Rodriguez. Dahil nakunan niya. Ayan napagod siya. Dahil sa pinanood niya na pelikula. Kasi nga hindi na siya komportable sa inuupuan dahil nga naglibre siya season pass. Yun, paglabas siya ng sinehan, nakasalampak na lang siya dahil sa labas ng SMOA. Pero eto na. Tena talaga. Oo. Naman. Pero heto pa, seriously speaking, Tito Louie of Sir Noel, na Morley, ito ang kanina nakausap ko si Coco Martin. May isa siyang pakiusap sa ating pamahalaan dito sa Metro Manila Film Festival. At sana nga daw gusto niya na makasali uli sa susunod na MMFF. Pero may pakiusap siya. Pakinggan natin si Noel. Pakinggan natin si Coco Martin. Heto po, Coco. Sana niregalo nila po sa sana niregalo nila sa tao. Alam niyo po sa hirap ng buhay ngayon, alam naman natin, napakahirap ng buhay ngayon, napaka-importante ng yung maliit na kinikita natin ngayon. Sana kahit itong Kapaskuhan lang, itong Metro Manila Film Fest, sana binabaan natin yung ticket ng sinihan para mas maraming mga Pilipino na nakapanood ng sine. Kasi ang dami mga magagandang pelikula napakagagaling ng mga Pilipino. Sana nabigyan ng panahon na atensyon. Saka kung alam naman natin napakamahal na ng ticket, kaya hirap na hirap. Gusto naman mga tao manood ng sine, hindi nila magawa. Sana tinulungan ng government natin na mapababa yung ticket natin. Kahit ngayong December lang sana, itong Metro Manila Film Fest. Yan. Ang pahayag ni Coco Martin. Ako naniniwala ako dyan, Corgi and Tito Louie and Sir Noel. Yung nakita ko na ilan lang kaming nanood kanina, ilan lang siguro more than 20. Pero ang kalaki-laki ng sinihan. Pero kung hina-price yun, posible na napuno yun Oo. Mas marami Quantity na lang ang labanan Quantity. Oo. Mas maraming manood, mas maraming papasok na pera. Oo. Pero sabi nga may mga problema pagdating doon. Kaya lang naisip ko bilang isang ordinaryong manonood, kung yung iilan lang kaming nanood, mas marami ang pumasok na mas mura. Oo. Di mas nakabawi ang sinihan. Oo. Or dapat siguro magkaroon ng pakialam ang ating pamahalaan. Magbigay sila ng subsidy. Tulungan nila na makabangon ang pelikulang Pilipino. Kasi kung nagagawa nga nila magnakaw sa DPWH, yung mga ninanakaw nila, itulong na lang dito, di ba? Pero anong reaction mo dun sa sinabi ni Coco Martin, Sir Noel? Ako kaisa nyo ako na sana nga mapababaan yung presyo. Pero ito yung unang-una siguro, yun, lalo na kay June, no? Kay June Lana, Direct June Lana, Yes. na siyang, Nag-post din siya sa Facebook. Yung nag-echo na ganyan, no? About the ticket prices. Sana tinanong muna rin niya yung producers niya kung gusto nilang magbaba ng presyo. Kasi parang ako, I know of other producers, right? Probably Regal, and yung Airy and some other gusto nila nanaisin nila yan, pero kung top grosser ka, yun parang ganun, kung nangunguna ka, gugustuhin ba nila? Hindi ko alam if June was talking about himself only as a producer of Idea First, pero I want to know if Star Cinema will be open to it also, Gorgs. So isa yon. Pangalawa, sino bang ayaw talagang bumaba yung presyo ng admission price para mas maraming tao yung Tama si Morley na kailangan nating magtulong-tulungan para probably the government intervention, the subsidy, yung mga ninakaw na yaman gawing i-subsidize yung mga taong manunood. Pero how can you explain also may pera yung mga Pinoy din, Gorgs,
Kasi meron kang Totoo. Wicked. Gumagastos Meron kang sila. Avatar. Oo, bumibili sila. Nagpapagastos sila sa gusto nilang panoorin. Pag gusto nila, Parang totoo ako, naman. Agree ako dyan. Kung K-pop stars, kung meet and greet ng mga Korean pop, pwede niyong magastos ng libo-libo. At ito nga, yung mga theater productions, mga plays, na thousands na nagagawa niyong bumili ng ticket. Malasakit yun na rin sa industriya na nagbibigay sa inyo ng aliw the whole year. Yes. Na, ibalik naman the whole consciousness na ibalik niyo naman yung pagmamahal niyo sa cinema. Mas Tito Louie, Matanong ko lang, na-notice ko na yung binanggit na price ni Tito Gorgie na 600 pesos. Napakataas nga yung 600 pesos. Bakit? Hindi ba pare-pareho ang mga sinahan? Hindi. Ang kanilang charge sa pagpasok? Hindi. Or wala bang equality among theaters? At bakit tinaas sa Metro Manila? Yung regular days naman is, I think 300 lang pa. Yung Hindi. 400 Tito Tito Louie. Louie, may mga schemes. Meron yung iba nagdadagdag, built-in na yung tubig at popcorn. correct. Oo. Meron yung iba reclining chairs. Oo. Parang ganon. Oo. Merong massage chair. Parang baka ganon pa Yes. siguro. Yung- Nag-upgrade din yung mga malls para Oo. yung viewing experience mo Oo. kakaiba na hindi basta-basta napapanood mo sa streaming. Di ba? So, isa din yun. Yes, yung binayaran ko na 600 discounted into 520, no. Malaki yung upuan. Malaki yung upuan, pwedeng dalawa ang makakaupo. So makalagay ko yung mga gamit ko doon sa tabi, pati pagkain doon. Tapos nare-recline yung chair. Kaya tuloy ang sarap ng tulog ko dahil hindi ang boring ng pelikula. Ang sarap ng tulog ko. natulugan mo? Binayaran ko yung tulog. Ang binayaran ko yung masarap na tulog, hindi yung pelikula. So, yun lang talaga. At isa pa, ang nakikinabang naman dito sa mahal na ticket, sinihan eh. Hindi naman producer eh. 'Di ba, Sir Noel? Hindi ganun pa rin naman. Sir Noel, ipaliwanag yun pa rin ang mo nga sa mapupunta, amin. yun pa rin ang mapupunta sa producer. Kaya nga hindi lang producer ang tanungin natin, ang theater owners ba papayag na mababawasan Ako ang rin, presyo okay ng din. ticket at presyo ng ticket at babawasan din yung kanilang percentage na makukuha sa bawat Pero ticket. magandang dialogue yan eventually after the Metro Manila Film Fest when we assess everything. On the producer side, willing ba kayong mag-let go ng certain amount? And yun yung mga kasama din natin sa mga cinemas. Yun parang lahat tayo let's take one for the whole team. Tama. Tingnan paano natin ma-invite yung mas maraming taong manood sa sinehan. Yes. Kasi nga, kung tutuusin, yung 600, isang tao ang pumunta. Kung 300 ang bayad, 100 ang pupunta. So, sino nanalo? Yung 600 pesos, yung 300 na 100 ang pumasok. Di ba? Just logically, Mas marami, mas that's the best maganda approach. sana. Oo. Tito Louie, Correct. as a US correspondent, paano yan sa US? Paano nagkakaroon ng incentive sa mga, magkano yung sine sa inyo? Depende rin kung anong oras. Kung anong oras, kung anong araw. Kasi merong senior citizen din. Pare-pareho. Kasi kung malapat o hindi malapat ang upuan, pare-pareho ang bayad. Oo. Okay. Pero mahal ang sine Kaya sa hindi Amerika. nagiging kwan. Mahal ang sine So, sa Amerika. Kasi konti lang din ang mga seats, Naku, hindi dahil malaki ang sine. $12, Oo. $8, $12, $16. Oo. Malaki. Sir Noel, Kaya tanong ko lang. yung mga entries ng Metro Manila Film Festival ngayon, kasi one of those or maybe a couple of them will be in United States kasi meron siyang distribution, di ba? So, dalawa lang ang magkakaroon ng pagkakataon like ABS-CBN or kung ano man ang agawan ng Regal or Vivo or whatever. Yun lang ang makakapasok sa mainstream ng US at sa Canada. So, paano naman yung mga iba? They have no opportunity to show their movies. Hindi na lang nila ang Netflix. Pero ngayon yung distribution yata, they're trying to exhaust ways, kaya medyo delayed. Yung nasa rules ng Metro Manila Film Fest, 6 months bago mapalagay. At least 6 months bago malagay sa streaming. Pero yung iba, dine-delay. Like kunyari, The Kingdom, inikot muna nila rin yung territories, different territories, bago sila nagpalabas sa Netflix. So, it took them a year to do that. So, pero ako yata,
notice mo, Gorgs, kung hanggang ngayon ba nagba-block screening pa rin yung mga tao? May Yung mga block artista screening pa rin. May mga nag-i-sponsor Meron pa rin ng block screening. Kanina galing ako sa birthday nga ni Iman Istorco. Happy birthday kay Iman Istorco. Nandun nga si nandun yung ilan sa mga cast ng Manila's Finest, yung apo ni Caridad Sanchez, nakachikan ko doon, galing din siya sa block screening at meron ding dinaluhang block screening si Piolo Pascual noong bago mag New Year sa Mike Clark. So, pasipagan talaga ng ang mga artista kasi alam nila talaga na mahirap talaga rin ang panonood. Pero ito na lang din naman, hingi tayo ng hingi ng discount na sana babaan yung mga presyo. Pero sana rin naman, pakiusap din natin sa mga filmmakers, gandahan nyo naman ang pelikula nyo. Yung hindi nakakatulog. Oo, yung hindi ka naman magsisisi sa binayad mo. Kasi kayo na nga, nabanggit mo kanina, Sir Noel, na nagbabayad naman talaga ang mga tao kahit mahal eh. Kasi alam nilang garantisadong maganda yung panonoodin nila, kaya magbabayad sila. Ito kasi natatakot na rin yung iba na magbayad kasi baka mamaya basura na naman itong mapapanood kong pelikula. So sana talaga Pero di ba ang walong pelikulang to ay selected sa mga more than 50 na entries. So obviously, we might consider walon yan, napakaganda lang. Ito Louie, we have to say this year, no? It's a special year kasi medyo ang daming bagyo, Gorgs, no? Ang daming bagyo, ang daming hirap sa mag-shoot. Natural calamities, no? Parang it will only act on entries that are submitted. Meaning, limitado din talaga yung mga choices at this point kasi, one, ang mahal-mahal, kita nyo, halos lahat ng mga entries except for Regal, and yung Nathan nga may co-prod pa eh. Parang dalawa lang yata yung mag-isa sila dun sa production. Kasi even kunyari, yung Call Me Mother, tatlo sila. Idea First, Viva Regal. Viva and Star Cinema. Kita mo yung Love You So Bad, tatlo rin. GMA, Regal, and ABS. Parang it will take collaborations from different productions para mag-finance ng mga pelikula pero ngayon. malaki pa rin. Malaki pa rin ang nilalabas nila na pera. Hindi naman biro. Ako naman, Tito Louie, Tito Gorgie, and Sir Noel, napansin ko lang, bakit during the film festival, may mga foreign movie na hanggang sa IMAX, pinalalabas sa IMAX. Hindi kasi sakop Avatar. Which is, dapat siguro yung manunod sa Avatar, parang dito na lang sa atin, bakit napapayagan yung ganun sitwasyon? Wala ba kayong control sa ganun, Sir Noel? Sa mga special cinemas kasi, meron yung mga directors club naman, ino-open na rin. Pero, yung mga specialty cinemas, yun, walang jurisdiction yung Metro Manila Films. Meron silang allotted theaters talaga for those parang special screenings. Pero hindi naman yung karamihan and they can watch it anytime even after Christmas. Pero yun nga mas gusto siguro ng mga theaters i-maximize na rin yung sales nila doon. But otherwise, mas gusto nating punuin yung mga pelikula, yung mga sinehan na nagpapalabas ng Metro Manila Film Fest. So, hindi natin alam. Lord, salamat dito sa opportunity because we still have 5 days or so. Yes. To watch the entries at sa tingin ko sana kasi nagbabalikan na yung mga tao galing sa kanilang mga bakasyon at pagpunta sa ibang bansa. Siguro isa rin kala ko kasi Gorgs, nung una may bugso tapos yung mga holidays na long weekends may chance yung mga taong manood ng pelikula pero ngayon tapos na yung mga long weekends nakuha tuloy nilang magbakasyon kasi aminin natin mura na ding magbakasyon abroad, ha? Totoo. Parang ang accessible na rin sa mga tao. So, ngayong nakabalikan na yung mga tao, parang sana naman mapanood pa nila yung 8 pelikulang showing pa rin naman kahit paano. Sa Gateway Cinema, 8 naman yung ang daming butas. 18 sinihan. 18 sinihan doon. Nahabol ko pa yung Reconnect doon kanina. So, yun, nandun pa rin naman yung Reconnect. Pero hindi mo kasi maalis sa atin sa taong bayan. Ito, simple lang ito. Isa sa mga manonood natin, si Florby Fernandez. Yung sinasabi niya, kagaya ng mga sinasabi din natin na sa halip doon na magbabayad siya ng sine, bibili na lang daw siya ng ulam niya. So, antayin na lang daw niya sa Netflix o makikipanood na lang daw siya sa kapitbahay, sabi ni Florby Fernandez. Oo. Lungkot, no? Ang lungkot. Pero yun nga, we cannot
parang under stress yung fact na iba pa rin talaga. Well, siguro tayo nakasanayan natin yung panonood ng sila sabay-sabay matawa, kinikilig, natatakot. Although si Morley hindi nga natatakot. Yung the common experience ba ng community watching, sana mabalik pa rin ng mga tao. Pero yun na nga, ako, Gorgs, I take particular interest also in some people na kung makapagbobo naman sa mga viewers. Oo naman. Parang sobra namang wagas, di ba? Ang dami magagaling, no? It's not a way, magagaling nila. parang it's not a way of enticing them. Hindi yun paraan para Totoo naman. hikayatin silang manood ng mga pelikula. Parang magtulungan na lang tayo at tulungan na natin yung industry natin. Imbis na pagtawagan na ang bobobo nyo, parang gano'n, parang wala Correct. kayong karapatang manood. Parang ako, let's appreciate itong mga palabas ngayon na gawa pa rin yun ng kababayan natin. Tingnan natin, may kabutihan naman siguro dyan. Imbis na mag-name calling at yun nga, may sariling mga awards yung mga Ay, kasi tao. parang tayo. Parang si Ronald Carvalho lang naman kasi yata ang pinakamatalino dito Yan sa ating na. mga manunood, Yan na. di ba? Oo. Kaya nga, sabi pa ni, Pangalan. at saka ito nga may point din dito, sabi ni John Paulo Valdez, yung mahal na presyo ng sine, depende kasi sa market. Sabi niya, kung mura, mas marami yung makaka-avail at makakapanood. Alin man sa dalawa ang pwede na mangyari, matutulungan pa rin naman natin yung movie industry. Tama rin naman, oo, kasi kahit mahal din, pero kung course. magano doon, makakatulong ka pa rin. So, yun. Oo. Ako, Tito Noel, tanong ko lang, kasi may ilan sa 8 pelikula ang mga nagpe-press release na ang laki-laki ng kanilang kinita. Ay, isa pa yun, oo. Na sila ang nangunguna. Naglalabas, oo. Na nagpapading sila sa mga kinikita nila. Ano ang pwedeng gawin ng Metro Manila Film Festival dyan? Yung kami kasi parang we're not authorized to come up with rankings at saka numbers kasi ayaw namin ng bandwagon effect. Kasi kawawa yung mga huli. Yung mga nasa huli. So parang sabi namin, patas na tangkilikin lahat ng mga pelikula. We'll talk about it kasi may sanctions supposedly dun sa mga, pero pinalalabas nila through other di ba, sources. Kunwari, pero ako, pinapatulan ko talaga kasi alam naman natin kung fake news. Correct. So, yun, parang may basehan naman tayo. Hindi impressions lang, hindi kung ilan lang yung nag-post sa Facebook. Kasi yun, numero yan eh. Kaya nga kami nang ingat na ingat maglabas ng numero. Kaya sana, ang dami ng fake news, ang dami ng ingay, wag na tayong dumagdag doon. So ako, kino-call out ko talaga, Morley, yung mga, fake news po yan. Parang just be aware na hindi, kasi siguro baka trabaho rin nila kasi yun. Oo, kailangan nilang gawin. Yun. Pero sana ako wish ko lang, sana kahit sumampa man lang tayo sa 800 million. Sana man lang, yung sa buong sa entire na festival, sana man lang sumampa itong 8 pelikulang kalahok. Kasi nga, doon sa simula pa lang, unang araw pa lang ng showing ng MMFF, walang merong nagkumita ng below 1M eh. Lahat naman, di ba? Correct. More than 1M. So sana man lang. I can say that. Yun ang maganda yata, Gorg. Kasi yung pinipredict natin na baka ang pinakamalaking box office hit movie of the year, maybe Vice Ganda's Call Me Mother, di ba? Kasi mas mataas. At kakayanin niyang taasan pa yung Meet, Greet, and Buy. And we can categorically say na yung nauhuling entry naman, sa tingin ko, mas mataas naman kaysa dun sa kinita ng Himala last year. So, I think so. Yun, So, sa tingin ko, parang okay na rin, pero we can do better. We still have 5 days. Ako yun yung we still have 5 days at ngayong nagbabalikan na yung mga tao dito sa Metro Manila or sa kanilang mga bahay, galing sa bakasyon. Sana tulungan nyo naman yung industriyang minahal kayo or ibigyan kayo ng aliw the whole year round. Ako, yun na lang, Tito Louie, kung na-homesick ka dito, parang yung mga tao, tulong na lang yun sa industry namin talaga. Na sobra talaga yung effort para pasiyahin kayo. Maganda yung sinabi ni Noel kanina, na hindi sila nagbibigay ng mga ranking kung ano ang box office records ng mga pelikula. However, maraming tao na credible naman na tao na naglabas sa mga kagaya ng Pep Troika. Katulad ni Ogie Diaz. Diba? Pero parang may mali eh. He is believable. Pero parang may mali dun eh. Ang nangyayari dyan, yung kay OG kasi, and happy birthday OG Diaz. Happy birthday. December 30, as of December 30. And as of December 30. Oo.
by the new year, nagbago na naman yung rankings. Tama, eh. Good to know. So yun eh. Oo, So, pero alam ni tuloy, Gorgie yan. kaya nga, sama rin naman, nagkaroon ng bandwagon kasi ang nilabas siya hanggang December 30. Tama rin naman na yung sa December 30 doon, nalagpasan ng konti ng Bar Boys ang Anne Mary. Pero, nung sumunod na araw, ay nakabawi naman Walang yun. karbas talaga si Gorgie na nagsasabi ng mga Oo, totoo. Nakaano naman yung Anne Mary, di ba? So, nakabawi rin naman. Kaya lang, nasa isip na ng mga tao, ay, ito na yata talaga ang ranking. Ito na yata talaga yung, may trending na, kumbaga, di ba? So, hindi mo rin kaya mahirap din talaga maglabas. Lalo't maglabas ka ng figures. Sana nga, pwede na rin talaga yung kahit top 3 na lang, no? Kahit yung top 3 Huwag na na lang natin sana ilabas yung kung sino pa ba Yung yung iba, pinaka oo. Pero ito may katwiran si Ofelia Caringal Pero magandang Calvelo. point yun yung kolelat ngayon, mas mataas pa rin sa kolelat nung nagdaan. Ng last Kasi yung year, record oo. holder, oo. Oo. May comment si Ofelia Caringal Calvelo. Sabi niya, pansin ko, ans na in-endorse ng mga netizens sa FB, tinatao talaga. Word of mouth lang talaga yan. Yan ang sabi niya. Kung maganda talaga yung pelikula mo. Good. Kung maganda talaga yung Actually, pelikula mo, yun yung oo, sinasabi ko dapat gandahan nyo yung pelikula. Kasi Hindi yung nakakatulugan mo. mismo yung mga nakapanood, sila na mismo yung magpo-promote ng pelikula nyo. Di ba? Tama Oo. yun, Gorg. Kasi alam natin, merong well-oiled machinery talaga na ang Oo. ingay-ingay. Oo. Ang laki-laki na pero ang hirap makabangon, di ba? At Oo, this hirap. point. Hindi na siya umusad. Hindi na siya umalagwa, di ba? Kahit ginastusan ng husto, kahit pinaka-fine pa dyan na, pinaka-fine pa dyan ang promo, at iikot pa sa buong Manila, mahirap na siyang umusad. Pero, hindi natin sa pinagtatawanan ha, kasi baka pinagtawanan, kasi ako as much as Pero possible, gusto pa rin natin na mapanood sila ng mga makatulong tao, lang diba? sana talaga tayo sa mga producers, sa mga film producers kasi hindi biro po ang kanilang sinoong nila dyan nilalabas. para makaano. Oo. Pero naano lang ako ha, isang producer ang nakausap ko, Sir Noel. Nakausap ko, sabi niya, ang natutunan daw niya for how many years na sali siya ng sali sa MMFF, ang isa lang daw sa natutunan niya is to accept kung ano ang mangyayari sa pelikula mo. Yun naman talaga dapat Acceptance lang daw talaga. Kung ito yung resulta sa awards night, wala kang magagawa. You have to accept. Kahit ngawa ka ng ngawa dyan, hindi na mababago yung ano. Kaya sabi niya, yung acceptance, yun lang talaga ang pag-aaralan mo, acceptance sa magiging fate or kapalaran ng pelikulang isinali mo. Kasi kung hindi mo ma-accept, di wag ka na sumali sa susunod. Di ba? Tama Ganun lang yun. yun. At totoo yun yung acceptance, yung katotohanan. Kasi meron yung iba, Katotohanan, oo. fake news, naniniwala sila sa sariling publicity. Naku, hindi Correct. ka makakausad. Oo. Ako naman, Talaga. Tito Noel, napansin ko, kung nakita nyo kanina, nakasalampak ako, di ba, sa MOA. Natulog Napagod pa nga siya. ako doon, Tito Louie, natulog pa nga ako doon. Oh. Ang kwento talaga? kasi ay ganito. Merong schedule ng I'm Perfect ng alas 4. Ng alas 4. So, parang walang tumao doon. Iminub nila ng alas 6:15. Iminub nila. Okay, I see. May mga ganun palang pelikula na kapag walang bumibili ng ticket, iminumove nila. Tito Noel, Hindi pwedeng festival pass pag walang nang bumibili ng Wala, ticket, oo. di ba? oo. So, iminumove nila Tito Louie, iminumove nila Sir Noel. Tama ba ako, Sir Noel, ng aking opinion, ng aking pananaw, ng aking obserbasyon? Nangyayari yon kasi parang hindi ino-honor yung festival pass kung walang minimum na nagbabayad. Kasi yun na Oo. nga, parang, di ba, Quarks, nangyari na rin sa inyo yun? Yes, before? at prerogative yan ng theater owners. Prerogative ng sinihan yan. Sa sinihan na Kung yan. itutuloy yung palabas o Oo, hindi, wala na tayo ano? dyan. Hindi natin kontrolado Oo. sa sinihan na yan. Pag-apat yata, hindi nila tinutuloy na Ano yun? dapat 6 na tao ang makapagbayad, doon nila itinutuloy ang pagpapalabas. At pagtanggap ng festival naman, pass. mas marami pa yung mga tauhan nilang, di ba, taga-produce sa projector, Oo, so, di ba, totoo. sa pag-iilaw, etc. Mas marami pa sila kasi Oo. manunood, wag na, So, di ba? so kaya nga ito ilang sa suggestion ko
ko sana sa susunod na MMFF, lagi na lang tayo nagsuggest, di ba? Lagi na lang tayo may natutunan. Pero ako suggestion ko siguro talaga, bawasan yung, kahit isa ako sa masiba sa paghihingi ng festival pass, pero siguro bawasan talaga ang pag-release ng festival pass. Parang, Oo, bawasan talaga Binibenta na. pa nga yan. Bawasan na lang Yun nga, talaga. Buti, Gorgie, kasi yung naka-assign sa, well, at least yun, di ba, nagparinig yung isang tao na yung walang ambag daw sa industry, yung mga nabibigyan. At least tayo, yung mga kaibigan natin sa press, sila yung nabibigyan talaga. Pero Oo, may tulong naman talaga. nakakalungkot lang na ginagawa pa talagang business yung Oo, Pero binibenta pa. may control number yan. May control number yan. Kaya natitrace kung kanino galing. My God. Good! Yun nga. Ay, halimbawa, binigay ko pala kay Morley. At ibinenta ko. At ibinenta niya, di ako ang managot. Di ba? Yes, ito Louie, sorry. Ano yon? Nabanggit kanina yung minimum attendees, di ba? Dapat 4 na nagbayad. Oh. Yeah. Sa Amerika dahil kahit naiisa ka, ipapalabas sa pelikula mo. Kasi karapatan mo yun. I wasted my time to go and watch the movie. Pagkatapos, Yes, karapatan andun mo ako, yun. cancel. Hindi pwede karapatan yung mga nanonood Oo. na kahit na isa ipalabas mo. Very well, Yes. Chef Tatong. Oo. Oy, kanina si Chef Tatong nakakatsikahan ko. Hoy! Pero, Alam mo, Yes. nabanggit ni Sir Noel kanina na yung collaboration para magkaroon ng magandang pelikula. Pero tulungan natin din yung mga producers, lalong na yung mga bagong producer. Si Gerald Anderson, di ba, nag-produce din, kaya di ba? nga, oo. Yung kanina na hinihinging Let's- kanina na hinihinging kooperasyon ni Coco Martin sa gobyerno. Sana nga, banggit mo rin yung subsidy. Sana nga talaga, sa susunod na MFF, sana hopefully, ang gobyerno kung talagang seryoso kayo sa pagtulong sa movie industry, sana may grant. Magbigay kayo ng grant sa mapipiling 8. Kasi dati ang FDCP nagbibigay tigwa 1M ba? Dato? Nagbibigay, pero ginagamit nila sa promo. Sa Gorgs. promo. Kasi aminin natin, hindi nakadepende na rin halos sa MMFF initiatives yung mga promo ng mga tao eh. Oo. Parang ang yung mga event. Yes, Sir Noel, ang Pure Gold, nag-Film Fest ang Pure Gold, 3M ang binibigay nila Totoo, na grant sa bawat totoo. producer. Kaya ang dami 3M yun. sumasali. Kaya hindi ganun kabigat ang sa producer at saka sa filmmaker. Kung magbibigay man lang sana kahit 5M bawat entry kung papasok ka sa MMFF, malaking bagay yon. Sana yun ang isang hingin natin sa gobyerno. Kung talagang Pwede seryoso siguro, kayo. pwede. Oo. Taken. Oo, Point taken. oo, Siguro maganda oo, yun. maganda yun. So, tapos, bawasan ng festival pass para hindi na mangungulit At ako, si Morley. napapansin ko rin dyan, bawasan din ng konti ang mga artista na mismo ang magbaba ng kanilang talent fee. Ay, Dahil nasa sa sobrang laki ng producer na talent yan. fee. Oo. Nahihirapan ng Oo. mga producer. Kaya, Pero, yes, Tita Morley, pasensya na, sisingit lang ako bago tayo maubusan ng oras. Mag-break muna tayo sandali. Sir Noel, Tita diyan ka Morley. lang, wag kang Kasi wag kang aalis. aalis. Kasi heto po, paalala lang natin sa ating mga misis. Mahirap na. Mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. si Sir Noel kaya, naglalaba rin kaya? Aha. Oo, magkakaalaman niya kung marunong siyang maglaba. Mommy, laundry day na ba? Kunutno ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ang self kung sa pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud, and sibun on cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smell bang gusto nyo? Uy, lahat na mamangha sa ganda ng ngipin. Pagka puti-puti, pues pumunta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque, at hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Doktora Annalisa Boras Ansa. Yan ang ating chika.
tuloy ang Yes! chismisan, Sir Hello Noel. muna, of course. Kina Kokoy Buncan na natutuwa sa ating discussion. Kina Lynn Figueroa, si Rowena. Yes, Tita Wena Gutierrez. At saka si Rina Alcantara Meli. Hello. Si Arnel Relampago. Alice Mori, Cyril, Relox Ramos. Hello sa inyo dyan. At ating mga nanay. Siyempre, ang mga nanay na babatiin na lang natin. Konti na lang ngayon. Ayan. Ay, bakit nagkonti? Hindi naman sila nakikinig. Bakit? Binawasan mo na yung nanay natin. Oo. Kaya magdadagtag tayo ng mga nanay. Ayan, Mami Sherry Ramirez. And of Yes. course, batiin natin Ang si magandang anak, Joyce Ramirez. Miss Joyce Ramirez, best friend ni Sir Noel. at syempre pa si Mami Norma Karingal. Aha. Ayan. At ang ating pambansang nanay, Tito Louie, Tito Gorgie. Sino pa nga ba? Yes. Nanay Linda Asonza, na galit kapag hindi sila makapag-comment ni Florbe Fernandez. Correct. And of course, ang ating mga tiga Ilocos, Slovakia, na bagong supporters natin, Mami Grand, Araceli Mandaclaso, Ding at saka Ray Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel Dedron Reyes, Attorney Cedric Corpus, Jewel Yap at saka Eric Angeles, and of course, ang ating pinamakamahal na si Frank Crawford. At si Supporter Dean natin Carlos, yan, maraming salamat sa iyong pabananak bread. Ay, ang sarap! Ang sarap mula sa Fairbanks, Grabe, ang Alaska. sarap! Yes, thank you. Check ko nga sa ref mamaya kasi parang ipatry ko kay Sir Noel yung Ang banana sarap, bread. Sir Noel. Ni Dean Carlos from Fairbanks, Alaska. Alam mo, Sa Alaska. oo, in fairness ha, Sir Sarap Noel. ang banana niya. O masarap sarap. ang saging niya. Ang banana bread. Hindi, pero alam mo, padami yung viewers natin sa ibang bansa. Puro taga-bang bansa. Oo. Oo. Sana man lang, oo, padami. Meron na sa San Diego, bukod sa Alaska, meron Washington. sa Washington, sa Seattle, Washington, Philadelphia. sa Philadelphia pala, hindi Pennsylvania ba? Pennsylvania. Oo, sa Pennsylvania, si Medji Karingal. Kung Yes. ano nga lang, Canada. Sa Japan. kung makakarating nga kay Vilma Kay Tita Formida, Beth. yung Oo. cake, padadala ko dahil birthday niya. Kaso Okay. nasa malayong lugar. At wala ka na naman siya. yatang balak talaga bigyan. Meron. Oo. Oo. Kay Tita Meron. Becky Villanueva Tezuka. Hello. And Connie Tan Aguilar. Diyan naman sa Toronto, Yan. Canada. Yes. Ophelia Okay. Karingal Calvelo. Oo. And of course, sa lahat ng mga friendship natin. Yes. Betria Tioyaw, Day Tioyaw, Silvia Santinian Rodriguez, binabati rin natin. Ay. At syempre pa, si Ana Nesty Cruzado, Rebecca Biñosa Madrid, Weng Roger, Boy Roger, and happy birthday kay Silvia Santillan sa January 6. Happy Ayan. birthday din kay OG Diaz. Kay OG Diaz. At saka kay Ay, OG Diaz, happy birthday. Iman Storco. Sa pamangkin ko na si Crystal Ili, happy birthday sa iyo. Lurel Tagle and Risa Halbuena ng Calamba, Laguna. Hello po sa inyo dyan. Ito, Sir Noel, I understand nag-meeting na kayong mga execom. Doon ako natuloy yung meeting ninyo. Pero sa ngayong taong MMFF, ano yung parang mga naobserbahan ninyo at mga another leksyon na naman dito sa taon-taong paggawa ninyo ng MMFF? Ako yata, Gorgie, parang ngayon, parang iniintindi na lang namin na nag-iba talaga yung audience preference, Aha. yung audience behavior. No? So, kailangan natin i-match ng, mas magaganda pang pelikula that would appeal to the general public, number one. Number two, tama kayo na kailangan ng government subsidy, di ba? Parang tulong ng gobyerno, yung iba talaga pagsama-sama tayo na kumikilos. Yung pwedeng pakiusapan yung mga kaibigan natin sa mga sinehan. Yung tulong ng gobyerno, di ba sa MRT, kaya naman alisin yung charge ng MRT kung Yes, gugustuhin. nagagawa di ba? So, nila yon ilang araw din minsan. So, tingnan natin, sana ma-explore yung ganung option, the government subsidy na pwedeng pababaan talaga yung presyo ng ng mga pelikula. And that, pati mga producers na willing din mag-sacrifice somehow, no? Para Lower the price. para mas maraming mga viewers yung pwedeng manood. So, parang iba talaga kung sama-sama tayo. It's just one industry. Imbis na magsiraan, imbis na magtawagan ng bobo at walang kwentang mga tao. Parang it's better that we act as one, or we move para move together, basta sama-sama tayo, parang walang hindi True. kakayanin kung bukas lang yung isip, at saka yung may pagtitiwala pa ba, hindi yung
Kasi ang ingay talaga sa internet ngayon, sa online. Totoo, Yung sa tipo- social media, ang daming na magtulungan magagaling. yung mga tao, umabot na talaga tayo dito na sobrang galit at kawalan ng pagtitiwala sa isa't isa. So, ako, Tito Louie, Baling tayo dun sa kabutihan. Parang isipin muna natin The na mabuti positive, pa rin oh. naman yung tao. Oo. Totoo. pero ako, Kasi Tito yung Louie, natin yung mga taon, kanega-nega. Peace of naman. Ako, Tito Louie, Gorgie, and Tito Noel, mas natutuwa ako ngayon kasi during the time ng bigayan ninyo ng awards, walang mga questionable. Walang nagsabi, mas magaling si Meron din more. Pero bibi ko konti. Konti. Hindi ganun. Na-explain naman ng maayos. Yung tipong, oo, meron naman palang rason kung bakit ito yung pinaboran. Siguro, may magko-complain at may magko-complain, pero siguro Hindi, yung mas mga lesser. tao, hindi nila matatawaran. Mas Unlike lesser. dati talaga, nasasabihin may switching at take it. Di ba? Nako, na-miss na si Manay. Oo nga. Oo. At Pero ngayon, parang walang ganun. oo. Ako na lang next year sana mabalik yung kahit isa o dalawa lang na pambata talaga. Kasi Wala yun eh. hindi na natin nakikita yung mga Marks. bata. Oo Yung gusto rin namin, sana may mag-produce May mag-submit, ng magandang oo. kasi may submit kasi mahal. Gorgs, Oo. alam naman natin yung mga special effects and all, no? Oo. Yun talagang hindi pwede yung nakita natin sa isang hindi nakapasok na pelikula, yung pakpak ng na fake. Nako, nalaitin ka ng mga tao, di ba? Oo. So, Hindi, yung- sana nga. dapat maayos. Oo, at least dalawang fantasy or pambata, tapos isang action, tapos dalawang drama, tapos isang historical film. Sana ganun. Sana may ganun sana yung kung paano natin Yung magawa variety ganung siya, yung siya. ganung pangsala sa mga pelikula. At saka siguro pwede naman natin I think pwede naman siguro ng mga habang as early as possible, pwede na siguro ng mga MMFF Execom, yung mga producers na, gumawa naman kayo ng maayos na ganito para naman mayroon tayong, di ba? Kasi na lang yun Pinaghahandaan at saka aminin natin, it's still December 25 hanggang January 7 na pinaka-viable na playdate na may Yun. pera yung mga tao At saka- supposedly. Oo, yun na talaga yung may pag-asa tayo na masasabi natin, may buhay pa ang movie industry natin, di ba? Oo. Saka ngayon, Gorgie and Tito Louie and Noel, sa sinihan, hindi tulad ng dati na talagang puro bata. Oo, may pamilya. Pamilya. Oo. Na-miss ko yun eh. Oo. Na-miss ko yun. Oo. Ito sana sa susunod na awards night, makikita pa natin itong isang picture. Ipakita nga natin ito, Tek, kasi parang siya daw talaga ang kamukha ni Tita Morley. Para on a lighter side, pakita natin, ayan. Yan daw ang kamukha mo. May nagpadala, Tita Morley. Si Rolex yan. Oo. Rolex yan. Makikita pa natin yan sa Sino yan ulit? Si Rolex. Oo. Si Rolex. Best friend ni Best friend ni Tita Arnel Morley. Ignacio. Best friend ni Arnel Ignacio yan. Yan. Makikita pa yan na nagreklamo sa pumunta yan sa awards premiere night. ng Shake, Rattle and at Roll. sa awards night nandoon. At sa awards night, talagang parang, Oo. nakapas. Pero, Morley, turuan mo naman siya mag-shampoo. Yun na. Okay, ayan alak ko. Sister Rakas ang title. Sister Rakas. Sister. Yes. Oy, happy birthday. Magkapatid. Binabati General Rodriguez ng happy birthday si Alden Richards. Birthday rin ngayon ni Alden. Okay, wala tayong oras. Salamat talaga. Sir Noel, Salamat talaga, Sir Noel. Sir Noel. Oo. Finally, ang gusto mo iparad sa ating mga listeners, Sir Noel, dito sa ilang araw na lang? 5 days. Mm-mm. Nagbalikan na yung mga tao sa mga bahay nila from their vacation. So may 5 araw pa. Sa mga susunod na araw, sana panoorin yung mga pelikulang handog namin sa Metro Manila Film Fest. Kasi parang yan na yung pagmamahal nyo na lang sa industriya na nagbibigay ng aliw sa inyo buong taon. Ito lang, parang ito yung panahon na yun, ibalik nyo naman, show us your love sa industriya. At yun yung mga nagninega, ceasefire na muna please. Yes. Kailangan natin gawin. Magkaisa muna tayo para sa industriya natin. Yun na. Thank you so much. Yes. Noel. Rolex, hello! Joke lang yun kanina. Oo nga. At saka, humabol pa ng message si Mark Manikad. Dito sa Nasabi? Sir Noel. Nasabi niya, bakit binabash nila yung Shake Rattle? Ako nagandahan. O, di ba?
Sabi ni Hello, Mark. Marcelo, I love Nasa like you. Mark sa mga horror films, no? Yes. Okay. Thank you so much, Tito Tito Louie, Louie. thank you very much. Baka meron ka pang batiin, Thank you, Tito Louie. Tito Louie, baka meron ka pang babatiin? No, we're okay. We're okay. Thank you. Okay. Thank you, Chef Tatong. Thank you. Chef Gabi-gabi iba ang pangalan ko. Hindi, ang Chef Tatong binabad Sir Noel, si Tito Louie. Kasi Chef mala Tatong. Chef Tatong Ikaw si ang ano. Esther Chavez. Hello. Oh, ikaw si Esther Chavez. Akala ko Odette Can. Oh, yan, may Odette Can pa. Yun na. Okay, Oo. wala na tayong time. Magdadasal muna tayo, Tito Louie. Wala na tayong time para Maraming magdasal. salamat. Sa Monday na tayo dahil ibang dasal ipiprepare natin. Oo, Hindi pa okay. ready. Yes. Hindi mo na tayo magdadasal ngayon. Yes. Oo, Basta't sana. ang masasabi ko lang, minamahal ang magulang, nire-respeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang mayroong reward dyan, ang magmahal ng magulang. Tandaan po natin, huwag natin saktan ang ating inatama dahil sa tuwing masasakit na salita, binabato natin sa kanila ay naghahatid ito sa maagad ng kamatayan. At sa mga kababaihan naman na nagdadala sa kanilang sinapupunan, huwag niyo pong ipalaglag yan o ipa-abort dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi tinatapon, hindi pinaanod sa kanal, hindi sinasabit, hindi ipinagbibili, at hindi iniiwan kung saan-saan. Maraming salamat po. Ako po si Morley Alinio. Maraming salamat, Sir Noel. At of course, Tito Louie. I love you, Ako Tito po Louie. si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Una Pilipino. Sa Pilipinas. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Jesus na buhay. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa loob ng 86 na taon,